Ang tanong ho ngayon ng ating mga kababayan, ganun na ba kalubha ang sakit nitong si Marcos Jr.? Kasi maging itong si Mangga, nag-react na ho doon sa linabas ng Malacanang na sakit nitong si Marcos Jr. na diverticulitis. At dito rin ho sa video na to, ipapaliwanag nitong si ex-DND chief Norberto Gonzales kung bakit hindi talaga mapipigilan ng mga pinklawan at dilawan at nitong mga Talyanista at Ensaymada ang pagiging presidente ni VP Sara. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto na, re-recta ho kagad tayo dito kay Mangga. Ano ho siya dito ika nga talagang kahit na sinusuka na ho siya ni Marcos Jr., pilit pa rin ho ang paglapit niya. Hindi ko naman ho siya masisi kasi kapatid pa rin niya naman ho yan. Kahit na ika nga bangag yan to the max, kapatid pa rin niya ho yan. Ito, panoorin natin to. Okay? Ayan na nga ang sinasabi ko. Ay, nagkasakit na nga si Bongbong, pambira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda. Kayo naman, Senator Amy Marcos, kayo, kahit sino naman, pag nag-almusal ka ng tsongge, talagang bibigay ang katawan mo, di ba? Tapos yung lumabas pang video na kung saan itong si Lisa at itong si Marcos Jr., di umano, di ba? Yung ilinabas ni Jean Chase, talagang diverticulitis ang aabutin ng laman loob ni Marcos Jr., di ba? Di niya daw ma-handle Pambihira, oo. Pagsabihan mo sila, wag na silang mag-eksperimento. Kung ano-ano pinagsisinghot, kung ano-ano pinagpapasok sa katawan. Mag-aalmusal ka pa ng tsongge, may merienda ka ng pulburon. Alam mo, Senator Amy Marcos, wag mo nang bigyan ng excuse ang kapatid mo sa mga kinahaharap niyang problema ngayon. Kasi ano to yung tipong lahat sinisisi sa mga nakapaligid sa kapatid mo. Yung iwanan mo na yan, Bongbong. Ginagamit ka lang ng mga yan. Ang tanda na ng kapatid mo, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, nagpapagamit pa rin siya. Wala na doon sa mga nakapaligid sa kanya ang problema, Amy Marcos. Ang problema dito yung mismong presidente. Bakit? Anak ng Petrang Garabata, mga bad influence, gusto niya rin Magnanakaw yung mga kasamahan niya, gusto niya rin Diba? Maraming insertion at dapat proponent din yung mga nasa Malacanang, gusto niya rin Paano natin sisisihin yung mga nakapaligid sa kanya? Kaya nababanatan ka rin, Senator Amy. Alam ko mahal mo pa rin ang kapatid mo kahit nabangag yan. Pero ang atin lang ho dito, hindi natin pwedeng isisi sa lahat ng nakapaligid dito kay Marcos Jr. ang lahat ng sisi. Diba? Sa ayaw sa gusto mo, may pananagutan ng kapatid mo at hindi ho kasalanan ng mga nakapaligid sa kanya. Hindi lang kasalanan ng mga nakapaligid sa kanya ang kung bakit yan ang nangyayari ngayon sa iyong kapatid na bangag. Kayo dyan, wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Anong walang umaasikaso, anak ng tokwa? Almusal, tsongge, merienda, pulburon. Anong walang umaasikaso? Mantakin mo, hahainan ka ng almusal mo, mag-aalmusal ka ng ganon. Hindi ba pag-asikaso ang tawag doon? Diba? Tapos, magpa-plug ceremony, meron kang white powdery substance sa ilalim ng ilong. Hindi ba pag-aasikaso ang asikaso nila ang kapatid mo ngayong mga panahon na to? Amy Marcos, baka hindi mo alam Pagdating doon sa mga insertion, mga unprogrammed appropriation, asikaso nila ang kapatid mo, yung mga tao dyan sa House of Representatives. Huwag mo sabihin hindi siya inaasikaso, anak ng tokwa. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At Mahal na mahal nila ang kapatid mo. Marcos Jr., huwag ka maniwala dito kay Amy Marcos. Kung ano man ang pinagkakaabalahan mo ngayong mga panahon na to, kung ano mang sanhi ng diverticulitis mo na yan, pagpatuloy mo lang yan. Wala namang problema sa amin kung gusto mo ng sumakabilang buhay ng mahaga Wala namang problema sa amin yan.
Para medyo mas matagal-tagal ang pagiging presidente ni VP Sara. Kung gusto na magpaalam, kung ito si Marcos Jr. sobrang galit sa sambayan ng Pilipino, ayaw na niya makasama sa mga susunod na panahon. Okay lang naman sa amin yun. Ayaw rin naman namin kasama yung kapatid mo. Huwag mo sabihin hindi siya inaalagahan. Yung pag-aalaga sa kanya talaga napakatindi. Mantakin mo, konting discomfort lang. Hindi natin alam kung ano lumabas o pumasok diyan sa tumbong niya na yan. Kaya kung bakit nag-diverticulitis, pero ano ho yan, napakadelikado daw ho ng sakit na yan. Yung internal ano yan dudugo-dugo yung loob ng ano mo, yung ang tawag dito, yung tumbong mo. Ako, delikado daw ho yan. Yung sakit na yan, saka sakit talaga ng mga medyo umiidad na yan. Kaya itong si Marcos Jr., nung sinabi niyang hindi life-threatening, kalokohan ho yan. Di ba? Matagal na ho natin siya hindi nakikita nagpapa-epal sa media. Siguro bukas, Lunes, dahil yung impeachment niya ay talagang sasalansanin na. Good luck na lang ho sa kanya. Matindi-tinding stress pa ho ang pagdadaanan nitong bangag na to sigurado. Ayan. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ano bang maasahan natin kay Jaime Marcos? Natural, magpaparinig lang yan. Ito ho. Siguro napanood nyo na ho ito yung mayor ng Akmad, si Mayor Akmad Ampatuan ha. Ang mga ganap ho ngayon sa Pilipinas, hindi na ho biro. Kaya para dito kay John Vic Remulla, tigil-tigilan mo kami sa pagsabi na safe ang Pilipinas ha. Walang yakan John Vic Remulla ka. Hindi ko na ho ipapakita yung actual na ika nga pagsiklab nung sasakyan nitong si Akmad Ampatuan ha. Hindi ko na papakita sa inyo, paparinig ko na lang sa inyo yung kung ano ang nangyari dito sa napakalaking problema na to diyan sa Mindanao ha. Mapahanggang nung panahon dati, hindi ko wala nang ganyan eh. Alam ko pagka meron silang gustong gurgurin na local government official, ano lang nang paltik lang ginagamit diyan eh, di ba? Paltik lang yan, di na ginag mga kababayan, ang ginamit ho RPG. Ibang klase ho sila mga kababayan. Kaya nung pagka naririnig na nagpapanting yung tiyangan natin pagka sinasabi ni John Vic Remulla na shape ng Pilipinas. Di ko ipapakita yung nasa taas na video. Marahil napanood nyo na to. Yan ho. Si Mayor Bumaba. Sir, okay po siya ngayon. Bumaba. Yung dalawang security niya nasa yun grabe hospital din po. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Grabe Pero si Mayor, ma'am, may tama din po siya? O yung dalawang security lang po si Mayor. Ayan Yung dalawang security po, sir. Okay Naku. po. So yung driver po at Hindi ko na ho hindi ko na ho tatapusin yung video na yan kasi medyo maselan ho yan eh. Para dito sa magkapatid na Remulla na to, ngayon yung sabihin sa sambayan ng Pilipino, lalo ritong buwisit na John Vic na to, sinasabi niya malinis na daw ang Pilipinas ngayon, safe na eh. Safe na ngayon eh. Anong nangyayari na to? Yan ba ang matatawag na safe? Yung ginawa na yan kay Akmad Ampatuan? Yan ba ang matatawag na safe? Na kung saan hindi na paltek ang ginagamit nila pagka gusto nilang makadispatcha, makagurgur ng isang local government official? Hindi na eh. Anak na to. Grenade launcher mo. Phew, ganun eh. Pambira, bakit meron silang ganong armas? Anak na to ka. Lagay mo natin kay Mangga to. Pambira tong si Mangga. Maraming nakamiss dito kay Mangga eh. Ang daming nakamiss dito kay Mangga eh. Ito mga kababayan, puta na ho tayo. Kaya pagka naririnig nyo, sinasabi nitong si John Vic Remulla na shape na ngayon ng Pilipinas, di kagaya ng panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anak ng toko, harap-harapan ho kayong pinagsisinungalingan ng mga Remulla na yan. Kaya kung ako sa inyo, pagka nakita nyo yung mga yan, kayo na humbala kung gusto nyo murahin, nasa sa inyo na yan. Rekta ho tayo dito kay Norberto Gonzales. Unahin natin itong usapin sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. May unang impeachment complaint na tinanggap na ng Secretary General. Kahapon may dalawa sana na dapat ihain dyan sa Kamara. Kaya lang, wala po yung Secretary General. Kaya hindi po tinanggap
lalo na itong pangatlong impeachment complaint laban kay PBBM. Sa tingin po ninyo, ano bang basa po ninyo dito sa hindi pagtanggap ng Secretary General sa opisina niya nitong mga reklamo laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Kasi kung siguro gusto nila actionan yung nauna, yung number 1. Kasi parang galing sa kanila yun eh. Kasi pag nagkaroon na ng pag-process ng isang impeachment complaint, yung mga susunod, hindi na pwede. Kaya ayaw nilang matuloy yung number 2 at saka number 3. Yan niya kaya dinidelay siguro. Opo. Ano bang nakikita mo yung pagkakaiba ng tatlong reklamong ito? Yung mga naghain at nakita po nating mga pumunta dyan sa Kamara para po isampa itong impeachment complaint laban sa Pangulo. Yung nauna, ang tingin natin dyan, intentional yon. Kasi isa yan sa mga pamamaraan para wala ng impeachment complaint na mangyari sa presidente for at least 1 year, no? Kaya yun ang una. Yung pangalawa, hindi ko masyadong mabigyan ng comment yan. Yung pangatlo, seryosong complaint yun. Kaya yan ay talagang pipigilin hanggat maaari. Opo. May nakikita ho ba kayong gray area po dito sa nangyari? Na maaring questionin po, Secretary, dahil nga po sa hindi pagtanggap nitong reklamo? Alam mo, bahagi talaga ng away yan eh, di ba? Kaya dapat inaasahan natin yan. Pero tignan natin, may recourse of course, no? Kasi pwede namang paila ng kaso. Bakit hindi tinatanggap ng Secretary General yan? Nasa batas yan. Oo. Meron pwedeng gawing action. Opo. Pero nakikita po niyo parang strategy din na ganung paraan na Sir Norberto, considering na ilang araw na lang ay magbabalik sesyon na ang Kongreso. Alam mo, talagang ang intention ay magkaroon ng isang impeachment complaint na pwedeng ibasura para hindi na magkaroon ng mga kasunod pang impeachment complaints. Malinaw na strategy na ginagawa yan ng ating administration. Ngayon, wala naman tayo masyadong malungkot kung sakalit hindi matuloy yung nakikita nating tamang impeachment complaint. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang naman yung formal na proseso ang importante. Ang pinakamas importante tingin ko ang sentimiento ng bayan. Yung mga puwersa na akala nila hindi nag-iisip ang mga mamamayan, magugulat yung mga yan, no? Medyo nakakaunawa na ang taong bayan. Opo. So sa tingin po ninyo, parang may totoo po yung sinasabing may impeachment fatigue na yung taong bayan ba? Ganun ba, Secretary? Nakikita po ninyo dito? Ganyan talaga yan eh. Kahit ang lahat ng action ganyan talaga ay may assumption tayo na talagang nagmamanipulate na kung kinakailangan para proteksyonan ang opisina ng Pangulo. So, Malamang sa malamang, yun din ho talaga ang isa sa mga strategiya nila, yung tipong kumbaga ma-overdose na sa impeachment ang ating pagka-usaping impeachment, kumbaga pagka-usaping impeachment, impeachment na naman. Parang gano'n na lang hungay ng datingan eh. 'Di ba? Hindi na kagaya nung hindi na yung tipong impeachment yan, ako matindi yan. Kaya gustong i-impeach si ganito ganyan. Hindi na ho yan ang pinag-uusapan ngayong mga panahon na to eh. Yung tipong kaliwat ka ng impeachment na lang. Ngayon pagka isinampahan ng impeachment, sino man dito sa dalawang mataas na official na to, ang dating parang wala na hong kwenta. Yung wala nang dating. Hindi na maiintriga ang ating mga kababayan. Siguro yan ho talaga ang ini-aim ng administrasyon itong si Marcos Jr. Naku, matindi na naman ho ito. Panibagong flood control na gumuho na naman ho ito mga kababayan. Walang bagyo, walang ulan. Nagbabaksakan itong mga flood control na to. Papakita ko ho ito sa inyo sa distrito ni Dong Gonzales to. Kaya kailangan itong si Dong Gonzales kung pwedeng i-impeach to. Ito na lang i-impeach natin eh. Sa susunod na video ho ito. Malinaw yan. Malinaw na malabo pang uusad itong impeachment laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Baka, no? Pero sinasabi ko nga, ang importante tignan nilang mabuti, umuusad ba ang mga aksyon na nanggagaling na sa taong bayan. Yun ang importante ngayon kasi dalawa yan eh. Yung formal at saka informal. No? Titignan natin kung anong mauna. Opo. Doon sa grounds ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., pagbatayan natin yung unang impeachment complaint nga inihain itong
si Attorney De Jesus at nindorso nga ng isang kongresista, Sir Norberto. Isa sa mga grounds doon yung hindi nga pag-veto ng unprogrammed funds, yung pag-surrender o kidnapping kay Pangulong Bongbong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung pagtatag ng ICI bilang shield, palanggada para sa Pangulo at yung mga kickbacks na nakukuha mula sa mga ghost flood control projects at iba pa. Sa tingin po ninyo, ito ay mga lehitimong mga basehan o grounds para po sa isyong impeachment laban sa isang nakaupong Pangulo? Alam mo, ang problema natin sa impeachment complaint, hindi naman yung legitimacy o ganda ng petisyon na pinag-uusapan niya kasi politika yan eh. Yan ay nasasalalay kung ano ang gagawing aksyon ng dalawang houses of Congress. At saka pangalawa, sa simula, hindi pa iyan ang pagbabatayan ng impeachment. Iti-technical muna yan. Yung mga substance, form, titignan niya kung tama yung pagkakagawa. Doon pa lang magkakatalo na yan. Ang tingin ko, yung first impeachment complaint design para i-reject. Pero, dahil na-action na, ang intention talaga, wag lang magkamayroon ng susunod pang impeachment complaints. Yan lang ang intention niya. Grabe ang kapal ho ng mukha nila, no? Hindi pong lahat gagawin nila para lamang ma-immune na sa loob ng isang taon itong si Marcos Jr. Kasi sa 2027, pag pumasok ng 2027, sa tingin natin ewan ko, para sa akin, 2027, hindi na worth it i-impeach itong si Marcos Jr. Yung tipong busy na lahat noon. Kampanya na ho yun eh. Ngayon pa nga lang, nag-aayos na ng mga alyansa kung sino mga magsasama-sama sa 2028 election. Ngayon sa 2027, puro ano na ho yun, puro kampanya na mangyayari doon. Kaya kung i-impeach man itong si Marcos Jr., ito na ho talaga ang perfect time, 2026. Kumbaga nailatag na nila yung mga barahan nila, nagkaalaman na VP Sara versus Marcos Jr. kung sino ba nga ba talaga ang gumawa ng kabalbalan at kitang-kita yan ng ating mga kababayan na talagang si Marcos Jr. mabigat-bigat ho ang kasalanan sa ating mga kababayan. Kaya kahit ano ilagay nila dyan sa mga walang mangyayari. Opo. Pero it shows na nagpapatunay po ito na walang tiwala na ba ang taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Yan, kung titignan mo yung mga survey natin, hindi mo na masasabi mga fake yung mga surveys, no? Kasi sunod-sunod eh. Kung titignan mo talagang pababa ang pagtitiwala ng sambayanan sa ating Pangulo. Maganda nga sana para wala nang gulo, mag-resign na lang eh. Opo, yung nabanggit po ninyo, yung taong bayan, itong isa po sa mga nagpahayag sa social media, isang active na sundalo, at ngayon ay tinanggal dahil nga doon sa kanyang pagbawi ng kanyang suporta laban sa Pangulo, nagngangalang Colonel Odi Monggao. Ano naman po ang inyong nakikita at masasabi po dito sa konteksto po ng disiplina at sa chain of command sa loob po ng AFP? Baka hindi na nakapigil. Nagsalita na, no? Pero ako, ang lagi ko lang nasasabi dyan, kung maaari, kung kikilos man, huwag silang maghahati-hati, no? Huwag na sanang i-interpret yung ginawa ni Colonel Monggao na yun ay parang nag-i-split ang armed forces. Palagay ko, in-emphasize niya naman na hindi ang armed forces ang pinagre-reklamohan niya. Ang pinagre-reklamohan niya, Pangulo mismo. Ayun, magandang paliwanag yun dahil talagang hindi dapat na magkaroon ng hidwaan na magkakaroon ng split ang ating armed forces. Ang armed forces sa kanyang paggalaw, kapag hati iyan, gulo na yan. Opo. Itinuturing ba ninyo itong isolated case lang o talagang malalim na sentimento o senyales po sa mas malalim na tinatawag nating sentimento sa loob po ng militar? Ang balita ko, malalim talaga ang sentimiento ng mga nasa loob ng militar, pero katungkulan nila na tumahimik. Hindi na nila pwedeng gawing isa publiko yan, no? Pero yung sentimento ng mga yan, alam niyo, mga ordinaryong mamamayan din naman ang ating mga armed forces, no? Nararamdaman nila kung ano nangyayari sa bayan. Kaya alam nila
na talagang hindi na maganda ang takbo ng bayan natin. Kaya sentimiento yan. Pero mag-iintay siyempre yan nga, yung importante sa lahat, na kung kikilo sila, they should move as an institution. Very important yun. No? Yun siguro iniintay na mga yan. No? Opo. Paano yung babalansin kaya nito? Paano tututugunan ng pamahalaan na baga isang sundalo? At sa tingin mo ba, nag-iisang sundalo lamang ito na ganito po kanyang sentimento sa loob po ng halay ng militar laban po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ang balita ko baka may susunod eh. May susunod pang mag-withdraw ng support sa ating Pangulo. Balita lang naman yan. Ay baka chismis pa. Pero uugong yan, no? Kaya sa akin, ang dapat yan ay tuunan ng pansin niya ng Armed Forces as an institution. Sila yung dapat na tumitingin sa problema na yan. No? Ang Malacanang, kung kilo sila at medyo hindi fair yung kanilang magiging action dyan, ay lalo lang sasama at lalo lang magagalit ang sambayanan sa kanila. Opo. Bago ko lang pasok kay Part Admar, Sir Norberto, sa panahon mo ba noon may delaying tactics ba pagdating sa impeachment ng ni Ferdinand Marcos Sr.? Oo, normal yan. Normal yan ang ginagawa kasi Sinong nanonood ng Reels habang nag-i-interview tayo? De, joke lang. Nagulat lang ako, biglang merong kumantang isang araw. siyempre, Merong nag-i-scroll siguro, habang doom scrolling. Wala na eh. Wala na. Wala kayo dyan. lahat ng Pangulo ayaw ma-impeach, no? Correct. Kaya Tama naman yan. hanggat maaari, i-delay mo yung kung may nag-a-attempt na i-impeach ka, no? Hanggat maaari, bago man lang ma-file, haharangin mo na eh. Kung na-file na, titignan mo kung paano pwedeng gawin. Secretary, magandang umaga si Admiral. Good morning. Opo, sir, dito po sa impeachment po, no? Ano po yung dapat na makita dito ng taong bayan? Kasi lagi na lang naririnig ang salitang impeachment. Last year, talagang ang sentro dito yung pangalawang Pangulo. Tapos, nung papalapit na ang matapos ang last year, kasi nga, pagdesisyon na mali ang ginawa ng Kamara, na umugong na magkakaroon ng pag-refile. Hanggang sa ganitong buwan lang, may magre-refile ulit para sa ano. Pero, nagtaka yung ating mga kababayan na hindi na si Vice President Sara Duterte at dito na mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. And at the same time, lumabas din yung kaliwat kanang survey na nagsasabing still nananatili ang Pangulong Pangulo bilang may pinakamataas at pababa ng pababa ang nagiging survey. Maabot pa nga sa punto na negative yung kanyang net survey. Sa kabila po ito ng patuloy na pagmamalaki na niya sa current administration, dito nagumpisa yung pag-iimbestiga ng korupsyon. Dito rin nabulgar yung gaano kalawak yung korupsyon. Pero ano sa tingin nyo po, bakit tumabot sa punto na at least magtatatlo na yung impeachment case? Well, sinabi nyo nga po, questionable yung una, pero marami po ang ganito na nahibok na maghain po ng impeachment. Alam mo kasi, yung kawalan ng tiwala sa Pangulo, ng halos nakakarami nating mamamayan, totoo yan. At kitang-kita na yan. Talagang galit ng ating taong bayan. Hindi lang alam ng taong bayan kung paano ang gagawin nila para mapalitan ng gobyerno. No? May iba-ibang pamamaraan. Kaya may mga grupo tayo na gusto na nila rin palitan ng pamahalaan. Ayan yung mangyayari kung mapalitan ng Pangulo. Kaya ang ginagamit nila, yung umiiral na sistema, ayan ay impeachment. No? Kaya talagang madaming magtatangka yan. No? Kaya lang, siyempre, sa kabila naman, haharangin yan. Yun po tungkol kay Vice President Sara, kinakatakutan lang yan. May isang grupo na nabubuo sa ating sistemang politikal na gustong sila ay matanggap ng tao na sila ang magliligtas sa sambayanan. Pero kailangan maiboto sila sa 2028. Ang problema nilang malaki, mukhang si Vice President Sara, mukhang kaya silang talunin. Kaya pinipilit nila, talunin na ngayon. Ano ho yan yung mga dilawan at pinklawan, gusto ho nilang presenta sarili nila na sila ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Diba? Parang sila ang sinugo.
Para ika nga maituwid ang lahat ng kabuktutang ginawa ni Marcos Jr. Hindi ko na-realize nitong si Marcos Jr. na kung sakaling manalo itong mga pinglawan at dilawan na to, baka mas worse pa yung gagawin nitong mga dilawan at pinglawan na to doon sa ginawa ni Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gagawin sa kanya nitong mga dilawan at pinglawan na to. Hindi ano yan, mga traitor ho yan, mga yan, mga dilawan, mga kampo ni Lenny. Naku, mga traitor ho yan. Yan si Antonio Trillanes. Siguro ngayon mga paginabang pa sila sa Malacanang kaya nila linalapitan. Kumbaga kasi meron silang iisang agenda na makamkam ang lahat ng kayamanan sa Pilipinas at hindi na makabalik sa Malacanang ang mga Duterte. Kaso ang kalaban nila ho dito hindi naman politiko, sambayan ng Pilipino. Yun ho ang hindi nila naiintindihan sa nangyayari ngayon sa ating bayan. Akala nila kalaban nila mga Duterte. Hindi. Pag nagpresenta kayo ng isang option na kung saan pagka yan establish niya sarili niya, hindi ako hawak ng oligarko, hindi ako associated kay Marcos, hindi ko kilala yung mga pinglawan at dilawan, yan ang ating iboboto dyan sigurado. Pero BP Sara pa rin, naghihintay pa rin tayo dun sa ika nga maging presidency siya ngayon 2026 at mabigyan na ng katarungan ng ginawang pagnanakaw ng administrasyon itong si Marcos Jr. Especially doon sa mga mahirap nating kababayan. Naku, napakarami yung naperwisyo dito sa mga kaadikan ng presidente na to, sa totoo lang. Ayun tanggalin nila So, yan. kumbaga, yung minsang nasabi ni, kung di ako nagkakamali, parang si Senador Cayetano ito, sabi niya, talunin niyo na lang sa 2028. Oo. Kumbaga, ito'y patunay ba na talagang malakas na contender at sa paanong paparaan ba nakikita nyo po Ginoong Norberto sa paano nila matalo ang isang Duterte sa pamamagitan ba ng ganito hindi ba ginawa na nila ito noon pa na ganitong klaseng mga taktika, mga paninira? Alam mo, kasi gusto talaga nilang manalo sa 2028. Ang nakikita siguro nila, they're so unpopular. Kasi nararamdaman yan Kasi alam mo, yung marami siya nagpaplano na tanggalin si Vice President Sara. Alam mo, namuno na sa gobyerno ang ilan dyan. At kaya nga nanalo ng todo si President Duterte Kasi nga, sa reklamo, sa incompetence na nakita nila, yung administrasyon na natalo tuloy. No? Yung pinalita ni President Duterte, maraming incompetent doon. Yan, nagpipilit bumalik ulit ngayon. At nakikita naman nila na para bang kunahan dyan si Vice President Sara, baka hindi sila manalo. O baka hindi sapat ang pandaraya para talunin. Pero nakikita nyo po ba na nabigyan sila ng sapat na panahon itong mga nakalipas na mahigit 3 taon na para makabawi sa kanilang pagpapaganda sa kanilang imahe talaga, yung legit na talagang mararamdaman ng taong bayan? Alam mo yung mga opposition nga na nagsasabing opposition ngayon, yung first 3 years ni Presidente Marcos, sinamantala nila para magkapera. Kasi ang tingin nila, kung wala silang tamang kaban ng panlaban, baka matalo pa sila. Kaya ang una nilang ginawa, umampi sila sa Pangulo. Kaya nagtataka nga ako sa Makabayan Black Nakikita ko, bakit nagpapail ng impeachment complaint ngayon? Ang pinagalingan na kanilang puhunan ay ang tropa ng ating Pangulo at saka ng ating dating speaker. Ang ibig sabihin pa, sapat na yung nakuha nila. Kaya lalaban na sila ngayon. Kumbaga, nakita nyo po, kasi alam natin, yung in-establish na unit team, maaga yung naputol at parang sa iba nag-unit team. Tapos yung sa iba niya na unit team, parang kumalas din naman ngayon at parang binabalikan na sila. So naging mali ang hakbang sa inisyal nitong kasalukuyang administrasyon. Sa tingin niyo po? Well, akala na kasalukuyang administrasyon, masusustain nila Masusustain nila. Ako from the beginning, alam ko, sa pagkakakilala ko, doon sa mga grupo na yan, talagang hindi mga tapat na kaibigan niya mga yan. Kapag nakita na, lalo na ngayon, kitang-kita na wala ng trust sa bayanan sa pakasalukuyang gobyerno o sa pakasalukuyang Pangulo. Baka mahuli sila.
Kasi nagsisimula na rin naman yung ibang grupo na sinasabi, ay mga kasama ng administrasyon dyan, na kung sakalit babagsak ang gobyerno, tangay sila. Ayaw nilang mangyari yan. Kaya nagsisimula na sila ng kilos na para bang humikiling na sila sa popular na sentimiento ng sambayanan. Mas lalong nagalit yung taong bayan dahil nabubulgar kung gaano kalawak yung korupsyon. Kasi dati sa panahon ni PRRD, ang nabubulgar doon yung sistema sa illegal na droga, kung gaano kalawak ito na umabot na nakaugat na hanggang sa gobyerno natin, kaya pahirapan. Yun yung talagang tinutukan sa nakalipas na administrasyon. Now ngayon, ang mas malubha naman ngayon is ang pera ng taong bayan at nakita yung lawak, gaano sinalaula yung pera ng taong bayan. Pero still, kasi pwede nilang i-corrupt ito para meron silang sa kanila at makontrol nila yung naratibo. So, kahit gaano kalaki ba ang pera, kahit gaano kalaki yung ninakaw, hindi pa rin mananaig. Kumbaga, hindi pa rin makokontrol talaga yung naratibo. Alam mo, ang pag-aralan natin, yung dalawang people power na nangyari sa atin. Ang panahon ni Marcos Sr., hindi natin masasabing hindi busog ang bureaucracia, hindi busog yung mga korona niya, busog pati ang armed forces, police, lahat yan, busog yan. Eh bakit natanggal pa rin siya? Kasi may hangganan ng pera. Parang yung GMA, Para bang sinasabi niyo po ba na parang hindi na natuto? Oo nga eh. Kasaysayan. Kailangan titignan mo yung kasaysayan, no? Ang taong bayan, may breaking point. Breaking point lahat yan. Ay, ako, nakikita ko, kaya hindi ako masyadong nangangamba. Kunyari, tungkol sa impeachment, baka hindi matuloy, hindi matagal ang Pangulo. Ako sinasabi ko, pagka lumalaho ka sa sistema ng pamumulitika ngayon, may hirapan kang ito pa rin yung gusto mo mangyari. Ang dapat pinapakinggan na ngayon, yung sentimiento ng ating mamamayan. Iba kung kumilos ang mamamayan. Pag kumilos na yan, hindi na yan mapipigil. At ako naniniwala ako dumadating na yan. Opo. Sa tingin niyo po, kasi Malapit na. sinasabi yung mga Excited na naratibo ho tayo na dyan. yung impeachment na yan, makakagulo lang yan sa bansa, makakaapekto lang yan sa ating ekonomiya. Pero sa tingin niyo po, alin po yung may mas malaking epekto sa kabuuan sa bansa? Yung mga ganitong klaseng hakbang laban sa nakikita nilang mga incompetent, tiwali, mga corrupt, or pabayaan na lang at malugmok tayo na present yung korupsyon at hindi masasagot, or both, wala tayong panalo and talagang dapat tayo magano, or merong at least doon sa dalawa na yon may makikita kang liwanag sa ano po? Alam mo, kasi yun nga ang nakakalungkot eh. Alam mo, yung mga grupo na akala natin sila ang magiging opposition dito sa mga talagang nangyayaring katakot-takot na pagdadakaw dito sa bayan natin. Pinipilit pa rin nila na ang pagbabago ay magagaling sa umiiral na sistema natin. Yung maduming politika, ang tingin nila pwede pang linisin. No. Hindi na pwedeng linisin niya. Kailangan talaga pagbabago. Pero hindi nangyayari yan. Ngayon, mag-iintay ba tayo? Hindi po pwede eh. Kasi kung titignan mo, ito, akala natin, yung mga biro, pakikinggan mo, aba, iba na ang relo ng mga congressman ngayon mga mumurahin na, nawala na yung mga branded. Tapos yung mga kotse, hindi na rin yung mga magagara. Sabi ko, nagbabago ng mga politiko, mukhang maganda yan. Pero nung dumating yung budget natin, naka-ideprova ngayon. Kung susuriin ng tama iyan, makikita mo, hindi nagbabago ugali ng mga magnanakaw sa gobyerno. Magnanakaw pa rin. At sa susunod pang taon, baka mas malaki pa kasi inaasahan nila, kaya pa rin bilhin ang sambayanan. Nag-iipon, so walang pag-asa. Ano po na masasabi niyo naman po na yung, di ba may kasabihan, don't shoot the messenger. Pero ang nangyayari ngayon, merong isa na nagbubulgar sa ganyang mga korupsyon. Pero imbis na imbestigahan yung kanyang hawak-hawak na mga aligasyon, may dala-dala siyang mga sinasabi, kaya nilang patunayan, may mga dokumento, pero imbis na yun ang mapag-usapan, kasi related pa, kasi sinabi mismo ng Pangulo na magtulungan laban sa korupsyon, so may mga naglakas ng loob,
Pero ang nangyayari, sila mismo yung binabanatan. Hinahanapan sila ng butas, hinahanapan ng kung ano man. Ang mensahero mismo, yung doon nagkakaroon ng investigation, imbis doon sa hawak-hawak niya na maaring makapagbigay ng solusyon or tulong sa paglaban sa korupsyon. Ako, panalangin ko lang, sana wag mawala ng pag-asa yung mga yan, yung mga lumalaban, kahit na inaatake na sila. Dahil importante na patuloy yung kanilang ginagawa. Pero ang masasabi ko lang, mukhang nadenggoy na tayo eh. Nailipat na yung proseso ng pagtingin sa korupsyon. Naipasok na sa sistema na talagang pagkabagal-bagal. Nakita mo naman ang mga hearing natin. Ang pagbuklat natin ng corruption, ang talagang namimili kung sino ang uudahin. Kita na natin yan. Ang ibig sabihin yan, mukhang natalo tayo sa proseso. Yung narrative, naikiling na eh. Kaya medyo mahihirapan at kaya dapat siguro bigyan na natin ng warning ating mga kababayan. Huwag kayo mabibigla. Yung ating galit sa korupsyon, baka walang pag-asa hanggat hindi natin iniisip ang pagbabago ng ating pamahalaan mismo. Dahil naikiling na yung proseso eh. Baka tayo matatanda, wala na, hindi pa tapos yung kaso ng mga yan eh. Opo. Speaking of sa ating mga kababayan, excuse me, nakikita kasi nila na once na mag-stand ka, no, na meron kang legit na battle cry mo na pinapahayag, kinakasuhan ka, meron agad na inciting to sedition, mga ganyan, meron ng mga sapula, mga dating general na nagsilbi sa ating bayan. Meron pang isa, nag-post lang siya patungkol doon sa Republic of Mindanao, parang pagtataksil na. Pero kung tutusin, kung lalaliman mo yung reason kung bakit na-put up yung ganong klaseng issue, malalaman mo na neglect mo yung Mindanao. Kami, malaki yung binibigay namin sa kabuuan sa Pilipinas, pero napapabayaan kami. So, hindi mo may sasantabi yung mga ganon na mga sentimento. Pero, paano ito dapat tanggapin ng ating mga kababayan? Baka mas lalo silang matakot kasi, ganun pala yun. Hindi na lang ako mag-voice out kasi meron palang kaso. Yun ngang na-misinterpret lang yung salitang Cebuano na pinagkamalan na, may death threat na or gustong patayin ang presidente, secretary. Noong panahon ni Marcos Sr., hindi lang kaso tatanggapin mo. Nawawala ka pa. Nawawala ka nang hindi ka na nakakabalik. You know? Ganun yun. Pero ganun pa man, dumating ang puntos na talagang hindi na kayang pigilin ang paghahangad ng ating sambayanan sa pagbabago. Isa lang masasabi ko dyan, no? Darating yang panahon na talagang magtatagumpay ang mamamayan na mabago ang pamahalaan, ang sistema na umiiral. Pero ang masaklap, kung wala naman tayong plano kung anong gusto nating mangyari sa kinabukasan, wala tayong pinaplanong maganda para sa bayan, basta galit lang itong ating pinaiiral sa ngayon. Hindi natin pinag-iisipan. Kung biglang nag-resign yung Pangulo, ano gagawin natin? May nakapag-isip na ba kung ano talaga gagawin ng pamahalaan? Yun naman ay dapat yung mga seryosong mga mamamayan natin na mayroon na karanasan sa tamang pagpapatakbo ng pamahalaan, may mga ideya kung saan dapat dali ng bayan, yan, sa tingin ko, quietly dapat nagsasama-sama na yung mga yan. Opo. Para pag nabago na yung pamahalaan, meron na makapalit. Secretary, huli na lang, bago lang si partner Jay. Sa tingin niyo po, alin po yung dapat na baguhin? Ang mga opisyal ba o mga namumuno ba? O yung sistema ng ating gobyerno? Or both? Siyempre, at kakayanin ba ito either way? ang masasabi ko lang, huwag tayo matakot sa mga nagsasabi na kapag tinanggal ang Pangulo, magkakagulo. Hindi totoo yan. Kasi baka mas maganda ang papalit. Di ba? Hindi natin alam yan eh. Hindi totoo na kapag karoon ng mga aksyon. Nako, baka ma-inciting to sedition ganyan na Sir Norberto Gonzales, mga siraulo mga nasa Malacanang eh. Dito na unahan tatapusin ng ating reaction video. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng interview na yan, itong si Sir Norberto Gonzales, magpunta lang ho kayo dyan sa DZAR 1026. So, as always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Palakpakan ho natin itong si Sir Norberto Gonzales. Maraming salamat po mga kabayan. Lahat Pilipinas.